Flat damage output. Medyo in your face ang Netsi dito. Queen of Pain may blink, built-in blink. Tapos Scream of Pain demands na medyo malapit siya. So gusto nyo nasa harapan siya ng gera lagi. Slardar would also be the prime initiator with the blink-in Slytherin Crush. Earthshaker, ito nakita nyo naman kung paano galawan ni Mokmok. Tingnan natin kung ganoon ba ang gagawin ni Terrini as the Earthshaker, or maybe this would be a support shaker. We may never know, pero malalaman natin yan mamaya. So two blink-ins, initiation, another blink-in for dishing out the damage, coverage move galing kay Silencer with the global silence. Yan yung parang pangkumot nila, blanket check in the first seconds of the engagement para hindi na makahuma ang newbie Y, which gives Netsi another drafting advantage in my opinion. Pero lahat ng yan mapupuksa ni Oracle. Yun ang problema. Weaver. Nako! Si Chris Weaver! Oh no mga kaibigan, si Nerubian Weaver. Ay, hindi na pala siya Nerubian ngayon. Si Weaver dito mga kaibigan ng dakilang langgam. Ang Shokuchi Productions nilabas ng Netsi Valencia, and I'm actually happy since both these teams coming from Mindanao, from the Cagayan de Oro area, Iligan and Bukidnon, gumagamit ng mga hindi masyadong ginagamit ng mga hero, di ba? Ito yung mga hindi ginagamit ng mga hero, Queen of Pain, Earthshaker, joke lang. Yung Weaver ang hindi natin masyado nakikita masyado sa metagame natin, kasi ba't ka nga naman pipili ng langgam, may mga tao naman, di ba? Kahit naman saan di ba? Halimbawa, magpapa-apply ako ng trabaho, wala namang, ano kayang hanapin natin? Anong qualifications? Gusto ko ng langgam. Hindi. Tao ang una natin hinahanap. Kung pwede nga college graduate. Pero so far, si Weaver naman, ang alam ko, may PhD pa nga to sa timerology dahil kaya niyang time-lapse. Ayan, di ba? So, ano rin ata to? Varsity. Kasi, yung iba, ilang laps lang ang kaya. Ito, time-lapse. Di ba? So, kung kaya mong travel backwards, hindi magaling. Samantalang, newbie mga kaibigan, Tiny ang ilalabas dito. Newbie Y, going for a more, farm-oriented lineup na medyo malabo. Pero tingnan natin, alam mo naman newbie yan Kaya na nga, nag-comeback sila gamit si Mokmok At si Mokmok, nahiya na, itinama na ang pangalan mga kaibigan. Sabi niya, ako, si Mok2X. Ipakita mo nga ako sa stream. Pakita mo lang ako, sandali lang. Pag tinanong siya, anong pangalan mo? Ako, si Mok2X. Panis. Diba? Kahit ako, pag ako ginanon ako, di na ako papalag So, sorry na ako kaagad. Pero anyway, let's go back to the game. Tama na sa mukha ko mga kaibigan. Sabi ni Marv dito, nilabas na niya ang magic 2 letters. CR. Yan ang pampatigil ng laro C at saka R. Ayan. So, shoutouts daw sa lahat ng pinapa-shoutouts nila. Shoutouts sa mga nandito sa mga viewers natin. Shoutouts pala sa team level 21 from Pagadian City. Kung sino manalo dito, makakalaban namin. Thanks, Boss Denki. Ang angas. Nice one. Yan ang malupit yan. Oh, newbie daw, di newbie. Ano pinakaiba? Newbie at saka newbie. Nangyari sa'yo. Di ba? So, easy lang tayo mga kaibigan. Ito na. Rock na ito. Ano ba? Mag-start ba sila? Bumalik na ba sila? Ayun na. So, tama na yung mga kaibigan. Nanawagan daw siya kay Marco Kilat. Sabi ni Ran. Edi nice. Pakilala natin isa-isa. Mula sa Netsi mga kaibigan ang babawi ng hiya dito. Si Awesome as Weaver. Andito si Marv as Earthshaker. Si Body Bear mga kaibigan, nag-fusion na sa lapag. Ito na po ang kanyang style ngayon. Yan, makikipag-isa na ako sa lupa. I am one with nature. Ayan, hindi ikaw, ito. Hindi ikaw, wala akong pakialam sa'yo. Shouts naman dito kay Terrini as the Slardar and Zabi Jackas as the Silencer. Sa kabilang side ng mapa, si Mokmok mga kaibigan, the MVP. Mokmok is real. As the Beastmaster, siya daw si Bestmaster. Dito naman si Beware as the trademark Tusk. Oracle would be played by Ben Tumbling. Tiny, ang may gamit ay si Ran. At si Ranch naman ang magmi-mid. Uy, Ranch! Uy! Ranch, saan ka pumunta? Ayan, si Ranch. Si Juggernaut. So ito mga kami, pasyaras daw kay Idol Neru. Sabi ni Zabi Jackas. Nice one. Koya pasyarato daw kay Kent Alfanta. Hahaha, sabi ni Arxia. Nice one. So, tingnan natin kung anong gagawin dito ni Justin Weaver. Kung anong palaga niya dito. Mag-mid si Justin Weaver. Pwede rin naman o baka naman hindi. Chill lang to. Sabi ni Fabay101, I miss you ng Kuya Deng. Saba, kamusta naman sa inyo? Yan yung mga isa sa mga lagi sa ating mga nanonood. Sabi naman ni Boss dito ni Baby Phenom. Shoutouts to Tigong Zalso 6.9k MMR ng Iligan. Nice one.
Shoutouts daw kay John Paul Obedencio. O yan. Binabati ko nga pala yung mga trophies dito. Shoutouts kay Nostradota, kay RJ. Hello sa'yo. Nice Kimpy. Hindi na pala Kimpy yan. Isa lang. One side Kimpy boy. Nice one. Hindi ko alam matawag eh. Basta bagsak na one side. Hindi, modern day Jose Rizal here. Ayan. Pero to pinatay kagad mga kaibigan. May casualty kagad. Patay ang ibon. Yari ka sa, sa mga idol natin mula sa PETA. Naku po. Pero okay lang yan. Body bear dito. Be securing. Pero wala lang mangyayari dito. Panis, just chill. Sabi niya, kukunin ko yung bounty rune. Kunin naman ni Body and Soul. Ayan, nice one. Pero ito, maganda yung ginagawa. Maganda to, maganda. Naku, habol na kagad si Osome dito. Justin Weaver. Sige, tuloy-tuloy pa. 7 seconds para makapag-shooters ulit. Pero hahabol lang siya. Manual jogging. Pero tinamaan ng Fortune's End. So unfortunately, ay naroon siya dito samantalang a good block coming in from Marv and si Ran. Hindi siya makakatakas. Ran nga ang pangalan mo, but you can't run away. Body Bear would be taking that first blood. Ran was the casualty. Grabe. So masyadong nalibang dito sa paghabol. Nakakill patuloy, diba? Anyway, Tiny would just TP back in para walang problema. Sumatalo, aggressive trial in para sa Netsi. I think they want to shut down Ranj and Ben. Actually. Pero sa bagay, maganda naman kasi yung kanilang trial in dito with Nerubian Weaver. Wala siyang problema eh. Itong Justin Weaver, alam mo naman yan. Sobrang shit yan. Si Terry ni dito katapat niya mga kaibigan, the MVP, Mokmok. Ano kayang pakiramdam na katapat mo sa linya si Mokmok? Diba? Hindi ko malalaman yan. Ang makakaalam lang ay si paring Terry ni. Samantalang Beware and Run, ito talagang magkapatid, talaga nagsama-sama na sila. Dito, Avalanche, no toss whatsoever. I was waiting for a toss into shards, pero di pa nila ginagawa. Samantalang sa may taas, binugnot lang ng Arcane Curse para maabala dito ang newbie. Samantalang ito, 2-2-1 setup galing sa Team Newbie ng Iligan. Samantala, Netsi of Bukidnon. Mukhang tama nga yung sinabi sa chat. Talagang kaya nga Bukidnon ang pangalan. Taga Bukidnon sila. Farm lang muna ng farm. Samantala itong newbie, gusto ko talaga mangisda dahil taga Iligan sila. Gusto makahanap na mapipitas dito. Let's see kung sino ba ang magwawagi. So far, chill ang game natin ito. Aside from the first blood coming in. Mula dito kay Body Bear. Pero nilasong kagad si Ran. No P. Hindi ka naman makakalapit. It would be a hard time para kay kay Ran na ngayon wala pa ring bote, unlike Body Bear na ngayon nakapag-secure na kaagad ng kanyang empty bottle na ngayon hindi na empty, diba? So yan, naku po. Ano gagawin? Walang mana si Awesome, walang mana si Damis. So anong gagawin yan? Medyo kailangan niya muna mag-regenerate, but thankfully meron siyang sing-sing ni Basilio para makapag-heal kagad, ay makapag-dagdag ng mana mo. Ito pumasok sila kagad dito, double damage should be pop. Ay, hindi pala pinap. Meron talaga siyang double damage. Wala itong si Terry ni. Pero di niya gagamitin. Naglandi lang siya ng konti. Mokmok wins again dito sa linya na to. Pero iba na ang ihip ng hangin mga kaibigan. Rare footage of Mokmok not feeding. Siguro sinete siya kasi ang nangyari naging aggressive try lane. Ay, aggressive lane sa may taas. So no, kumbaga parang opposition mula sa kanya. Marv dito, naku po, taking lots of damage. The toss into the crate. Siege creep dito mga kaibigan, tumutuloy-tuloy samantalang pause mula dito kay Oracle and Ranj would be disconnecting from the game. At okay naman siya. Ay nako po, ang laking problema, wala siyang set mga kaibigan. Oh no, puro item niya kulay blue. Ano to? Ano ibig sabihin nito guys? Ay, nabumalik siya. So alam mo malaking bagay sa Dota to kasi mahalaga yung item eh. Kung wala kang item, kung wala kang set, medyo malaking problema. Ito tingnan natin kung ano set. Naku po, wala ring set si Erdik. Oh no. Oh no. Pero okay, mag-alala kung sino man ang manala dito, malamang may pambili na ng kanilang set. Si Mokmok. May set si Mokmok. Easy. Oh, sabi ni Mokmok galing pa kay Ran with love. I love you. Si Ran mapagmahal. Grabe talaga, breezy boy siguro to si Ran. Grabe. I love you, Mokmok. Kaya tingnan natin.
Nasa na Stanini? Wala lang. Naku po, papasok pa sila. Ran, dito nangungulit ng konti. Body Bear. Can go for the scream. Hindi, lagay lang muna dito ng lason-lason para makatihan si Tiny na ngayon. Medyo nahihirapan. Pwede siya magbote to heal, pero I don't think he can use it haphazardly. Lalo na't merong Earthshaker na laging nakaabang para pasalubungin. Pasalubungan ng stand yan. Pero Tiny wala ring set. Beware, wala ring set. Oh no, this spells danger. Para sa newbie, no set except for Mokmok. At ito, alam mo, tunay na mapagmahal si Ran eh. Kasi siya nga walang set eh. Yung set niya, binigay niya kay Mokmok. So, kanina din, binigay ng newbie yung Aegis kay Mokmok. So, para sa akin ano kayang meron kay Mokmok na wala sa iba? Diba? My goodness. Gaano kagwapo? Si Mokmok na talaga. Mas gwapo pa kay, kay Kian Cipriano sa, English only please. Grabe. Pero gulong. Para kanino? Para kay Terry na. Terry ni pala, pero na ako masyadong malalim. Beware dito mga kaibigan. Kailangan nyo mag-ingat. There goes the sun mula kay Marv. Kinulong na siya dito. Terry tinanggap na ang kanyang kapalaran. Gusto niya makipagsapakan dito. Kinulong! Nakakampi! Try dog mga kaibigan. Pero okay lang yan. Dahil kaya pa nilang i-outmuscle si Beware. Akala ko pa man din nasa mali yung ginagawa niya ni Marv. Sisisihin ko sana eh. Kasi pwede na niyang patakasin eh. Pero kaya pa nilang i-dish out yung damage na enough para mapatay ito. Pero to si Ben, bakit niya ginamit yung bakit mo ginamit yung Fate's Edict? Ang mangyayari sa'yo nun, immune ka sa magic. Oo, pero ni-right click ka lang eh. Bakit ganun? May kailangan tayong sagutin eh. So, huwag natin alamin dahil may mga bagay talaga hindi natin kailangan. May mga bagay natin hindi na may explain. May mga bagay na beyond sa ating kaalaman. But isa lang ang masasabi ko, ang score natin ay 3-0 in favor of Netsi. And this time around, it would be Netsi who is handling the early game really well. Grabe. So, I was expecting yun na lang. Sumagot na. Sorry naman, newbie. Sorry na. Sabi ko pa man sana, iniisip ko, dapat itong mid ang gumagawa eh. They have Tusk, they have Tiny, Oracle is here to nuke the hell out of someone. Mukhang kailangan lang ata nilang kalabitin at ngayon narinig nila. So, they actually did it. A little bit too late in my opinion. They could have shut down Queen of Pain really easily, forcing her to blink out every single time. It would be a definite win para sa isang hero na nahihirapan, especially with their matchup, melee versus range. So, sa akin Tiny, dapat nagtawag ka na ng backup. You don't really need to offer dual lane support para sa iyong para kay Juggernaut. Kasi kaya naman niya umikot papalayo, di ba? Pantasama na to si Awesome. Umaabante na dito. Beware, pwedeng tumulong. Meron siyang shards, meron siyang snowball, meron siyang kompletos recados, pero di pa niya gagamitin. Boss Denks, kailan yung sa CDO? Ito na nga yun. Nangyari sa'yo. Ito na yung CDO, pre. Unfortunately, sa CDO qualifier, walang CDO na nakapasok. Pareho pong hindi taga CDO. This is Iligan versus Bukidnon. At ngayon, iniisip ko pa, paano kaya yung Mindanao qualifier number 2? Stanini, huli dito si Ranch, pero sabi niya, saan ako pupunta, sir? Ayun. Stanini, para dito. Binato-bato ng mga insekto. Oh no, Zabi Jackass will be focus fired by the Tusk. Kumahabol si Awesome Shukuchi. And that simple right click would deal enough damage to kill him. Another chase mula dito kay Justin Weaver. Slow para kay Beware. Naku po, Stanini pa. And that would be a double kill for the Miz. Awesome! At mamamatay pa ata si Mokmok. Hindi. Naku po. Kaya nga Mokmok yan eh. Baka mamatay talaga eh. Na. 1 second to go. Minus armor na dito. So pag siya inabantihan, GG siya dito. Pero hindi pa. Hindi sila. Literal na isang kalabit lang siya. Pag tinamaan siya ng Slithering Crush, isang click lang, patay. Si Mokmok dito, easy lang. Ayan. Shoutouts daw para kay ako, si Rywin. Sa pangalan mo, kung ano man yan. Oh, naku po, Invis. Invis si Ran dito. Let's see kung sino igagank niya. Kung meron ba siyang pupuntahan. Mukhang pupunta. Igagank niya ang Crips, mga kaibigan. Let's see. What a play! Hindi, wala. Hindi niya binabalik yung Invis, which is smart. He's waiting for Queen of Pain to actually move in. Ito na! Abatos! Tos! Naku po, pasmado! Pasma ka, Jer! Bakit? O, yan. Pro tip lang sa mga, sa mga kumaga parang nagtaka kung bakit ako nagwala. Pagsabayin mo dapat yung pagkakas ng avalanche at saka ng toss. Kasi may mechanic na kapag nasa kalagitnaan ka ng avalanche,
Ayun, if unit is hit by avalanche, then toss. It can be hit a second time by avalanche if it lands in the area of effect before avalanche ends. Gets yun ba? Ibig sabihin, magdodoble yung damage ng avalanche. So para sa akin, dapat kinasta niya yung avalanche kaagad after toss. But unfortunately, that's not the case. Okay, di nice. So could have nuked the hell out of Queen of Pain na meron lang 900 na HP. Diba? Kaso ayaw nila eh. The score is now 5-1 in favor of NetC. Let's see if this they can force a game number 3 o baka naman newbie na dito ang gagawa at sino daw ang pipigil. Mokmok mga kaibigan, binubuo na naman niya ang kanyang favorite item, Iron Talon. Talagang ano niya ata to eh, achievement, parang challenge sa sarili. Kailangan puro Iron Talon lang, samantalang si Ranch Mami hinahabol na ni Awesome dito. Sabi niya, galit na ako. Instant time-lapse para makalayo sa peligro. Ben was just waiting for that burst and now Ranch just heal himself up thanks to the purifying flames plus the healing ward. So chill. Sobrang daming heals. Wala sa kanila. So sabi dito ni shoutouts daw to Boss Kimo, Boss Beho at saka kay Boss BGO1 kay Bong. Saka daw kay Idol Biancaik, sabi ni Admin Bay ng Execration Esports. So shoutouts sa inyo. Shoutouts sa iyo Kimo. Ayan, huwag kang umamin. O, tama yan. Tsaka kay paring Beho nga pala. And Idol Bong. Parang kailan lang. Tropa-tropa lang tayo. Pero ngayon, grabe. Idol na kita. Easy ka lang, boy. So yun po, 10 minutes in, 5-1 po ang score lamang ang NetC dito in terms of kills. But let's check yung net worth natin in terms of graphs. It's 3K. Already at 10 minutes in. XP is around 2K. So, medyo okay naman. Shoutouts daw kay Allen Kim Habajab. Nice one. Shoutouts pala daw sa mga taga-terminal nanonood ng live stream sa PisoNet. Beautiful. Binato mga kaibigan ng Kariton. At hindi may na pagkakataon, hindi namatay. Ikaw babatuin ka ng Kariton. Ewan ko lang sa iyo. Pero mamaya na yung mga kaibigan. Nag-push pa rin dito. NetC just controlling the pace of the game while newbie is finding ways to gank. But they can't really gank a Queen of Pain already at level 9. So level 2 blink. 12 seconds of sure found goodness. Samantala si Terini pinatay ni Mokmok and welcome to opposite day. Mokmok mga kaibigan 1-0-0. Nagbago na ang ihip ng hangin, nagpalit lang ng pangalan, lamang na kaagad si Mokmok. Grabe, shinen siya. O ito, Avalanche, Toserino, gulong itlog, gulong and not even a chance to run away. Global Silence was popped even by Zabi Jackass pero to no avail. Oo, nagsayang lang siya ng ulti dito kasi wala na, nakapag-snowball in na si Beware, and you have to beware that one. Ayan, Boss Denki, shoutouts daw kay Keith siguro yan, Keith Anthony Simprota. Parang nagmumura lang Mineski Taft Janitor, beautiful. Ayan, shoutout Iligan OG Valencia, nice one. Shoutout daw sa mga taga-Banga Gaming, Boknoy, Dodong, alias Daniel Padilipat. Paano siya dito? Kalaban niya si Justin Weaver. Kamusta man siya? Awesome dito. Naka-hand of Midas. Gusto niya magpayaman. So, tama naman yan. Tama yan. Bata pa lang siya So, career muna ang kanyang focus dito. Oh, last hit mo naman. Shokuchi pala kasi. Gusto niya pala mag-spell. Di nice. Easy lang daw. Ito. Ranch, just farming. Wala pa siya ditong pihadong item, but this is kind of weird. Ring of Health, which makes me think, is he gonna go for... Pero mamaya din natin malaman ko na mabubuo niya kasi blinikin na siya dito ni Terry, ni Stanini pa dito, pero nakaikot pa rin, unfortunately. Makakataka si Ranch dito. Ranch Dota escaping the clutches of NetC's quote-unquote gank. Kasi walang nangyayari. Samantalang sinigawan ni Buddy Bay, hinabol pa rin. Galit na galit si Buddy and Soul mga kaibigan. Sabi Jack dito would be able to kill Oracle. Ben is dead. So unfortunately na-miss ko yung engagement nila kasi tinigan ko yung mga items nila. My goodness. Yan, chill lang. Awesome man kayong bubuhay niya dito. Aganims. Hindi, joke lang. Malamang baka mechanism, no? O kaya baka basher, no? Pero mamaya na yan, nilagyan na ng insekto. Habulin pa niya, nagtawag ng aso dito. Si Mokmok, naku po, ang tapang sinigawan katuloy, boy! Wild access at Mokmok is doing it! Mokmok 2-0! The change is real!
Grabe! Minokmok. Naku po. The Mokmok is real, mga kaibigan. Yun lang palang sikreto, Iron Talon. Blinkin, nakita ko yun. Para kay Beware niya, mga lockdown ba dito sa Tanini. Pero no other follow-up. The fortunate thing for Beware is actually hindi siya kayang i-burst out. If ever mag-attempt dito ang Netsi, and dyan, you can just easily go for Snowball and try to, kind of stall, siguro. Stall the whole engagement para makapagtawag siya ng baka. So para sa akin, napakagandang bagay yan. Para sa kanila, they have the assets to actually avoid bursting circumstances and come out victorious kung sakasakali na makapag-counter TP sila. Pero counter TP is still not here. Wala pa yung nangyayaring counter TP ito mula dun sa Grabe. Basta naman sira nakakuha siya ng Arcane Rune dito. 72 lang ang mana cost ng Avalanche. Sobrang sulit. Pwede pa niya gagamitin mga kaibigan. 18k. So this would be a Blink Dagger, I guess, for Tiny. Ran dito, just waiting for the right moment. Ako po, nag-break yung na-break yung smoke. Halatang halata. O yun, sobrang halata. Ito nga, si Lucky nga, nalaman niya na mag-ward So, ibig sabihin nun, sobrang obvious. Grabe. Hindi mo na isinigaw. Nag-ward kami, guys. Pero Avalanche, hindi tumama mga kaibigan. Global silence para kay Ran. Here comes Body Bear. Pero may gulong ito, Body Bear. Hindi pa tapos ang laban. Meron siya sigaw dito. Naku po, tinamaan siya. Oh! Bitin! Oh! Nag-echo slam! Patay ang 99.9% ng germs sa lupa, mga kaibigan. Nag-selfie ang Kuya Roberto. Si Mokmok na naman po. He's doing it. Oh, ito. Hindi na patay si Mokmok. Mokmok is dictating the pace. Sabi niya, ako nang bahala, guys. Tignan natin, mga kaibigan. Sabi ni Mokmok, suportahan ta ka. Kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Avalanche, nasa sigaw. Binato ng wild access. Run, getting a double kill. All because of Mokmok. Mokmok is doing it. And ngayon, fortifications would be used. Necro level 2, Iron Talon, Casual Sing Sing. Alam mo naman yung mga mayayaman, syempre maraming mga sing yan sa katawan. So, yun mga kaibigan, Gangster Starter Pack, 2 sing-sing, 1 Iron Talon, 1 libro, para masabing nerd. So, Mokmok mga kaibigan, learn from the expert. Ayan, nagtawag pa ng 2 aso. Nagtawag pa ng ibon mga kaibigan, Wild Force. Ayan yung pangalang aso, si Mok at saka si Mok. si Mok and Mok. Yung ibon, si Moki. Grabe talaga mga kaibigan, si Mokmok Manok. Ito gulong para kay Body Bear. Nag-stun ka pa, boy. Andito si Mokmok. Killing spree. Ano kayo ngayon? 3 sorry ang kanyang score. Ang score po natin mga kaibigan, Bayani 8-8. Currently favoring. Tingnan mo si Mokmok in the lead of the net worth. Mga kaibigan, Mokmok Lamok. Ayan, sorry naman. Si Awesome nahiya. Sabi ni Awesome, ano sasabi mo, Jer? Now Awesome is now in the top of the net worth, but Mokmok is following suit. What a performance from the off-lane Beastmaster, actually out-farming yung mid ng ng Netsi. Pati yung mid nila na out-farm niya. Ikaw na talaga mo. Tingnan mo, binigyan na nga siya ng set ni Ran. Binigyan pa ng pinayaman pa. Grabe, alam mo, tunay na kaibigan itong mga magkakapatid na to. Si Rancha, tsaka si Beware. Alam, bigyan nyo nga ako number para tropahin ko rin. Ito na mga si Mok. Patay si Mok mga kaibigan, pero buhay pa rin yung isa pang Mok. Blinkin mula kay Terini. Dito pumasok na sumigaw. Fissure pero global silence. But the false promise has already been dropped. The dust would be there. Oh no! Echo Slam sa wala si Mok. Ang nangyari sa Evdet, tumama pa naman yung ni Mouse. So ito gumagawa na dito si Raj kasi sininhiwa niya isa-isa double kill. Mokmok is dominating. Saan kayo pupunta? Hinahabol kayo ng mga alaga si Necromokmikon Archer at saka Necromokmikon. Ayun, pinasok pa ni Ran. Galit na 4-3 ang namatay. Unfortunately, Mokmok is dead. Pero it's not in vain. Dahil sa gamit ng kanyang Mokmok Nomicon Warriors.
and archers. At nasa yung ibon, si Mokmok Manok. Wala. Grabe. Grabe si Mokmok. Woo! So yun mga kabit, the scores ng 11-12, medyo dikit yung laban pagdating sa kills. Pero you can see the top net worth holder is awesome. Pero yung susunod na 4 ay nanggaling lahat sa newbie. So 1, 2, 3, 4. Hindi, joke lang, 3 nga lang. Magaling, kaya ako nag-caster kasi di ako magaling sa math. Pero yun mga kaibigan, 90 minutes in. Let's check the net worth. 2K approaching the 3K para sa newbie. So this is an inversion of the result nung kanina. Kaninang game number 1, it was newbie leading the early game, mid-game twisted towards Netsi. O baliktad? Oo, ganun. Yun. Pero ngayon mga kaibigan, iba ang ihip ng hangin. It was Mokmok who's dictating the pace of the game. Ayan ang mga kaibigan, ang mga alaga, mga Junakis ni Mokmok, the Mokmok Association. Grabe, nilabas na niya ang The Mokmok Zoo. Ayan na, ito na si Mokmok Manok. Lumilipad lang. Naku po. Si Mokmok, the Map Hawk. Naghahanap. Ito na ang ibong mandaragit. Sino kaya makikita niya? Wala. Tumambay lang siya, mga ganong katapang. Hindi nagtago sa puno. Dito lang ako. Ayun na, naging imbibable na. Imbibable. Alam mo, ang manok ni Mokmok nagiging invisible kasi yan. Mantala, wala lang. Okay lang sila dito. Roshan attempt mula sa newbie. Anyway, nilabas naman nila ang kanilang mga alaga dito. Kaya kayang-kaya yan. Newbie dito. Can they take this game number 2 easily? Or ba ano? Sumagot yung ano dito, yung Nancy. Ako po. Sumagot nga ng smoke. Ang problema, nakuha na yung Roshan, and this time around, nagdamot na si Ran. Akin ang Aegis best. Sabi niya, samantala, Netsi is just gonna push top lane. This can be big. Since maybe they can take the Aegis, but they cannot take, kumbaga they cannot have the towers back. Yung si Roshan babalik yan eh. Diba? Pero yung Torre, parang tiwala yan. Pag nasira na, wala na. Diba? At ayun nga mga kaibigan, Smoke of the Pit. Beautiful. Ayan. Etong yung newbie nag-smoke-mock din. Smoke-mock. Ayan, wala na sila naabo. Smoke of the Pit. Beautiful. Ito mga kaibigan, Mokmok is now going for the Baldomir. Hindi pa niya nabubuo. Mamaya pala niya tatapusin. Ayun. Abang lang konti. At matatapos na niya ang kanyang Vladimir's. While that is happening, Blink Dagger was secured by Marb. And right now, the timing and the power spike is favoring Netsi right now. And let's see how would they fare against a team that is currently pretty much in a safe zone right now. Maybe Netsi can go for the early initiation with the silencer, but after exhausted every possible initiation moves or every possible disable, may Aegis itong si Ran. So wala siyang pakialam sa puso ninyo. So yun problema mga. So newbie dito na po. Marv stand sa creeps. Hinahabol siya ng Frozen Sigil. Blinkin mula kay Ran versus the toss. Pero ang ganda ng pasok ni Terry ni Aegis was popped unexpectedly, and newbie dito mga kaibigan, medyo nagpapatiwakal ata ng konti. Awesome, pumapasok, Omni Slash, connecting, patay si Silencer, nakapalda kasi Lincoln Spear popping. Awesome dito, nahuli na naman po ni Mokmok. Mokmok just in the right place at the right time. False promise para kay Ranch para hindi siya mamatay kaagad, but let's wait kung ito ba ay maling payo, pero okay lang, nahil siya dito. Salamat sa healing ward. And right now, the two much needed course na ito. Boom, Lincoln, Echo Slam! Boom! Panis! Pero sakto ba ang kanilang damage output? Hindi! Binaliktad ni Ran. Sabi niya, Echo Slam ba bes? Mokmok ba yan? Sabi niya, unang tanong, Echo nga, Mokmok ba yan? Do you even Mokmok? So yun ang sinasabi natin, you can walk the walk, but can you mock the mock? Grabe! Alam mo, dapat makaabot kayo ng dapat makaabot kayo ng Super Universal Finals kasi Mokmok is doing it eh. Pero grabe talaga mga kaya mo si Tiny, sabi niya, Aji talaga ako eh. Blink Dagger sabay Manta style. Kakapanood niya yan ng kay... Oy, ano yun?
Curse. Grabe, newbie yung mga kaibigan. Oh, ito pa si Mokmok Manok. Grabe. The Mokmok. Mula ngayon, hindi ka na lang basta Mokmok. Ikaw na si The Mokmok. Si Awesome. Hinahabol niya si Rans, mga kaibigan. Samantala si Rans piniling patayin yung Swarm kasi tumakbo at ngayon siya ay mamamatay. Hindi ka kasi si Mokmok. Kung si Mokmok yan, tumakbo yun ka agad eh. Diba? Ayan. Lagi ito yung maglalaro kayo, lagi niyong iisipin yun eh. Bago kayo bumuo ng item, what would Mokmok do? Yun na. Bagong tagay dito ng newbie. Can you mock the mock? You can't mock the mock. Oy! Nakita niya yung ano, si Mokmok Manok, patay. Pinatay ni Awesome. So tingnan natin kung makakahabol dito. Easy lang. Grabe dito. Bukid non Dota. The Bukid is doing it. Oy, Avalanche Toss. Pero nakapag-blink out kagad si Body Bear na ngayon nakaaga-nim Scepter. Pero sabi ko nga sa inyo, anin mo yan. May Mokmok sa kabila. So they need to check Beastmaster in my opinion. Hanggat nakakapagtawag siya ng kanyang mga Necronomicon and the summons, medyo mahihirapan sila. So let's say Netsi would win an engagement. Kung makakapag-split push si Mok 2X, doon sila mamamroblema. They can't really counter it. They have the fissure, they have let's say sufficient AOE, pero too much AOE na kailangan nilang gamitin para sa mga hero. It's not the spammable AOE that some heroes have. For example, yung Light Strike Array ni Dina, yung mga ganong skills, yung mga Ice Shards, wala silang ganun. Lahat ng kanilang AOE, kailangan mong iba to para sa hero, para sulit. Beto blinking. Pero nakaikot kagad si Ranch, mga kaibigan. Mokmok is here! Mokmok is here! Pero na-stun siya! Ganon! Ang tamang pangontra ng Netsi. Sabi nila, alam na namin ang pangontra sa newbie. Stun, Mokmok, and engagement. Stun, Mok. Ito nyo mga kaibigan, natapos ang laban. Sa isang simpleng stun kay Mok to the 2 to the X. Grabe mga kaibigan, ang score ni Beastmaster dito mga kaibigan. 4-1-6. Iba na. Nag-iba ang ihip ng hangin. But let's see, Netsi dito can still pave a good engagement. Sabi ko nga sa inyo, they have the initiation. One perfect global silence and currently wala pang BKB ang newbie dito since ang napansin ko dito sa mga mga Mindanao at saka sa mga naglalaro sa CDO qualifier natin, CDO finals I mean, allergic sila sa BKB. Ito nahuli na nakita na si Mokmok Manok. Pero mga si Ran, grabe, ang tabang ni Ran mga kaibigan. Sabi niya, I'm gonna run in. I'm gonna attack them head on. Oh, ito naman si Terry na. Sabi niya, iba naman ang style ko. Terry ni pala. Blink out. Mamaya, lagyan na lang lagay ng minus armor. Panini dito. Kaya pwede mangyari. Nakaabang lang tayo mga kaibigan. Ancient. Oy! Huli dito si Ranch. Nung naka-battle fury, papas sila para kay Terry na. Naku po, hinati sa 6. Mga kaibigan, ako po, sabi niya, tumatakbo, nakapalda, patay. Beware dito, in-uppercut na si Queen of Pain at nasaan si Mokmok. Walang pakialam, magpupush. Di ba niya sinasama yung baka Mokmok, ito, tinawag niya kasi si Mok1 para mag-push. And Mokmok, 0 damage. Hindi man lang nakanti dito mga kaibigan. What a player. The push is definitely real. And there was no answer coming in from Nets. They were trying their best to actually catch Juggernaut. Pero again, Oracle is just too good. Kapag nahuli ka ng false promise, hindi ka makakapalag. My goodness. Naku po, ito na ba mga kaibigan ng Road to Manila ng ni Mokmok. Mokmok presents Road to Manila. Grabe, ESL1 Mokmok. Mga kaibigan, hashtag, kung gusto nyo suportahan, gamitin nyo lang ang hashtag Smokmok. Road to Bukid. Easy lang, easy. Alam mo, easyhan lang natin mga kaibigan. Ito mga taga-Bukid nun. Magpa-farm pa rin. Iligan City is just doing it right now with their very online mid game. Doon tayo mahihirapan. Naku po. Ayan, mechanism is now up para kay Beware Ben securing his, I don't know, but siya, okay sa bagay. Dust and Sentry para lang dito kay Awesome. Pero pumasok agad, sinampasa-pasa ng Walis Tambo. Oh no, Terry ni dito. Sumigaw pero may heal si Beware dito.
Ben, naligtas ang sarili at di pa tapos ang laban hanggat may false promise. Tuloy-tuloy lang kami. Body bear. Body bear. BKB up at patay kagad si Silence at hinahampas ka ba naman ng puno kung hindi ka masaktan. Pumasok na! Oh! Tonkatsu. Omni slash in the face. And right now, I'm just waiting for Ranch to press question mark again. Grabe! At ito sabi ni Mokmok, Doc says. Pakinggan nyo guys, pakinggan nyo. Kaya mo yan. Yan po, the words of Mokmok. Grabe, binabati daw niya si Christian Babe Arabo. Shoutout sa kanila, pero grabe. What a play coming in from Newbie. After winning that game number 1, they just said to themselves, hindi natin nahayaan na makabawi ang Nets dito. Securing that Oracle, in my opinion, is one step to victory. Para sa kanila, they might do a silence right now and they might kill Mokmok, but it's just, you know, theatrics. Hindi na nila kailangan ng pa kasi mega clips na po, mga kaibigan, at walang choice dito ang Bukidnon kundi mag-depend and welcome to Bukidnon Tower Defense. Tingnan natin. Wala pa. Di pa tapos ang laban. Tingnan natin kung dedepensa dito ang Netsi. Let's see. I have seen lots of comebacks. Pero hindi ata ito yung laro na to. Desolator, Lincoln Sphere, Hand of Maida secured by Weaver. Si Terini ay Blink Dagger 4 staff. Okay, very utility much. Para sa kanya, Marv naman may Blink Dagger lang dito, napakalungkot. Zabi Jackass, meron pa siyang Fairy Fire hanggang ngayon. Samantala, sa Newbie, ayun na, well played na. GG na ba ito? Tingnan natin, abangan natin. So kung ano man ang pinagsasabihin nila, hindi ko naintindihan. Pero ang intindi ko dito, mabaho daw yung paa ng Newbie. Yan, tiil. Yan. Medyo pareho rin lang naman pala yung salita ng Bisaya at saka ng Bicol. Konti lang. Pero grabe mga kaibigan, nakita nyo isang bagsak, binili ni Mokmok mga kaibigan, ang Boots of Travel at saka ang Aghanim Scepter para lang completing item niya. At yung kanyang pera kayo na 619, nice one. Pag-greet daw po sa kanya kay Zabi Jackass, happy birthday, walang problema sa'yo paring tol, happy birthday sa'yo. Pero mukhang medyo malungkot ang celebration mo ng iyong birthday. Pero okay lang naman yan. Alam mo, para sa akin, they deserve a wonderful game and you should never feel bad. You should never feel sad. Dahil sobrang lupit na mga laban natin dito. And take note mga kaibigan, nagbiyahe sila ng 2 oras, 4 na oras para lang makapaglaro ng qualifier. Yun ang tinatawag na puso. Yun yung kasabikan, yun yung eagerness, yun yung passion na aminin na natin, tanggapin natin na sa mga teams ngayon, wala na. Unfortunately, doon yun sa mga malalaking teams, doon sa mga sikat na teams, ayoko nila magbanggit ng mga pangalan, na wala na sa kanila yung parang drive na gusto kong manalo, gusto kong sumali sa tournament, gusto kong manalo. Hindi na yun, namimili na sila ng mga games. Unfortunately, yun na po ang nangyayari ngayon. Pero sana, mas marami pang sumunod sa yapak ng ating mga local teams, katulad ng local Newbie at saka ng Netsi, na gutom at sabik sa high-level Dota play. So there goes the GG, well played. Echo Slam sa may lupa. At namatay pa siya sa kamay ni Raj. GG, well played. 2-0 mula sa Newbie and Iligan. Iligan's Pride is our first qualifier winners, would be taking one of the 8 slots